Tayo po ay tumayo. Pagkalang po sa salita ng ating mahal Panginoon. At pong palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Masaya ba ang lahat, minamahal? Salamat po sa mahal na Panginoon. Kaya nandito na po tayo sa pinakamahalaga po, minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon, ang pagkinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay dalahin sa ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binias. Palagpagan muli ang ating mahal na Panginoon. Debisyo, beloved preacher Jerry Galgo. Everybody say, praise the Lord. Tas gamay, manalangin tayo naman. Opo, dakilang Diyos, sa banal, maraming salamat. Dakilang pagkataong gulo mo sa amin sa araw na to. Ikaw amin masamba, papasalamatan, mapurihan, Lord. Thank you so much for the great blessing and opportunity and privilege to worship you and praise you. And be thankful unto the Lord for all the greatness, the love, the mercy, and compassion to us, Lord. Thank you so much, Lord, that you bless every part of the service. Until now, we feel the holy presence. Thank you so much, my God, to be with us today, my Lord. Thank you so much for the anointing of the service, my God. And be so to please anoint the humble servant to deliver the love and message to the brethren, Lord. I can't do anything without you, my God. There not only my wisdom, understanding, of course, the thoughts and prayer, and the prayers from beloved parents in the Lord. I may set us out hindrances in our midst right now. In Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating malapangin. First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God, their Savior, and give double honor and respect and cherish and remember our beloved parents in the Lord, our dearly beloved Pastor Almeida and beloved son Pastor Nida Almeida, and greetings to the whole blessed Almeida family, and also my beloved family, my corporate church, my co-workers. So all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat po na nanood sa buong daigdig, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ang pag-aralan natin sa gabi ito ay worship the Lord with all our heart. Sambahin natin ang Panginoon ng buong puso. Amen. Buong puso. Pag sinamba natin ang Diyos ng buong puso, natutuwa siya at nagagalak. Amen. Bumababa ang kanyang presensya. Katulad kanina, during the singing of the choir, mga minagrabe ang taus-pusong mga pagpupuri. Kaya when ikaw ang kumakanta sa Diyos, nagpupuri ka at sumasamba ka ng taus-puso, maramdaman mo ang kanyang presensya. The presence of God, bababa sa ating langitan because He inhabit the presence of His people. Anong inhabit? Nagpapagitna siya. Bumababa siya at nagpapagitna siya sa pagpupuri, pagsamba ng kanyang mga anak. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. So sabi dito, the primary verse regarding worshiping or loving God with all your heart is Matthew chapter 22, verse 37. Then Mark chapter 12, verse 30. Ano nakasulat dito? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So pag-ibasa lang. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 22, ang talata ay 37. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Amen. Praise the Lord. Mark 12:30, pag-ibasa. Praise the Lord. Marcos, Kapitulo 12, verse 30. Praise the Lord.
Sa aklat ng Marcos, Kabanata 12, ang talata at 30. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Utos po ng ating Panginoon yan, primary commandments, the first commandment of all, sabi ng Biblia. And thou shalt love the Lord thy God with all your heart. With all your heart. With all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the primary and first commandment of all. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga minamahal. Importante ito. Hindi tayo makagawa ng isang bagay na maibigay natin sa Diyos ang totoong pagsamba natin kung hindi natin muna siya ibigin ng buong puso at buong kaluluwa at buong isipan at buong lakas. Amen. This is the first commandment of all. The primary verse nga dapat pinakauna. So, pag nauna mo na to, nasunod, mga minamahal, lahat ng mga utos ng Diyos, all His commandments, all His will, His statutes, lahat mahuymo mo na, magawa, masunod mo na. Bakit po? Dahil walang pag-alinlangan, walang 50-50 yung puso, with all your heart. Inibig mo, minahal mo ang Diyos ng buong puso mo. Buong kaluluwa mo. All your life, and with all thy mind, your thoughts, with all thy strength, lakas natin, mga minamahal. Kaya during sa ating panambahan dito, mga minamahal, ay pag dito kayo sa loob ng sambahan, dahil gusto natin sambahan ng Diyos. Pag sumasamba tayo sa Panginoon, when we worship the Lord, so ang ginahanap ng Panginoon sa bawat mga Kristiyano ay yung buong puso na pagsamba. Ano buong puso? Buong pag-concentrate. Amen. Mataas ka ng kamay, umaawit ka ng malakas, galing sa puso. You sing aloud to our loving God, by expressing from your heart the meaning of the song that you sang to the loving God. Buong puso. Kaya gusto mo may paabot sa Panginoon, ipaabot mo sa Panginoon na galing sa puso nga iniibig at minahal mo siya. Kaya dito ka sa sambahan, sinamba mo siya dahil gusto mo ipaabot sa Diyos yung totoong pagmamahal mo sa Kanya. Na maabot mo ang puso niya. Sabi ng isang preacher sa Amerika, na you have to want and touch the heart of God. Kailangan abutin mo, daigin mo, at abutin mo ang puso ng Diyos. You have to want and touch the heart of God. So how could we want and touch the heart of God? Kung ang ating pagpupuri, ang ating pag-awitan, ating pagsamba, bali wala sa isip natin at wala sa puso natin. Amen. Dahil yung totoong ekspresyon ng ating pagpupuri ay una-una nagbubula sa ating puso. Amen ba? Sabi nga ng awit sa Pasko, Christmas in our heart. Ibig sabihin, Pasko na sa puso natin, na dinidiriwang natin yung kapanganakan ng Panginoon hanggang siya'y nabatay. Ka-celebrate lang natin, kapaalaala lang natin nung Friday, mga minamahal, yung ginawa ng Diyos, the 7 last words, na grabing paghirap ng Panginoon. That's why, hallelujah, we commemorate that, we remember that, hindi natin makalimutan every year. Kung paano ang buong daigdig, sila po'y nagluluksa, Panginoon, namanata sila dahil namatay ng Panginoon, tayo hindi. Hallelujah, hindi na po namatay ang Panginoon. Sana lang namatay ang ating Panginoon para iligtas po tayo. Ang ating naalaala natin ang paghirap niya sa kusang Kalbaryo. Malaala natin yung mga 7 wika niya, nagbigyan ng kaligtasan sa atin lahat ng bagay, expression of our great love to the Lord. Kaya kung tayo sa may sambahan, pag tayo sumamba, pag tayo umawit, pag tayo makinig ng patutuo sa ating pagbibigay, gawin natin ito lahat buong puso, buong isipan, buong kaluluwa, at buong lakas. Because that is the primary or the first commandment of all. Pangalawa, love thy neighbors as yourself. Alin mo ang kapitbahay mo, yung katabi mo, kapwa Kristiyano, o
kung paano minahal ang iyong sarili. Amen ba? Second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Wala na ibang commandment na mas malaki pa dito at mahigit. Ito, yung dalawang commandment ng Diyos. First of all, ang mahalin mo Diyos buong puso, buong isipan, buong kaluluwa, buong lakas. Pangalawa, second is this, is like. Namely, this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Paano natin mamahal yung ating kapwa? Paano natin mahalin ating kapwa? Awayan ba natin siya? Sismisin ba natin siya? Salitaan ba natin siya ng hindi tama? Amen? Utangan ba natin siya hindi bayaran? Masyadong tahimik. Pag-utang ng pinag-usapan. Amen? Amen? Mahalin natin ang ating kapwa, even your enemy. You must love your enemy. Give food to your enemy. Give water to your enemy. Lahat gawin mo po yan because kapwa mo Kristiyano yan. We call them considered neighbor. Neighbor. If you love your neighbor, you love also yourself. Because there is none other commandment greater than this. If you love first the Lord with all your heart and mind and soul and strength, then secondly, love your neighbor as thyself. There's none commandment greater than this. Yun lang yung dalawa. Masunod na natin ang pinakagusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Kaya pag dito kayo sabay sambahan, huwag huwag magkwentuhan. Amen. Concentrate. Nakasentro ang puso mo sa Diyos. Nakasentro ang isipan mo sa Diyos. Because love the Lord with all your heart, with all your mind, buong pag-iisip. With all your soul that is your lifestyle. Then with all your strength, buong lakas. Kaya kung magpuri, palakpak na malakas. Bubbling ng malakas. Kahit may riyuma. Amen? Para matanggal yung mga riyuma. With all your strength. Buong lakas. Habang may lakas ka pa. Kaya huwag kang magpahina-hina. Huwag kang magpaluya-luya. Amen. Di unang utos ng Diyos yan. Habang may lakas ka pang natira. May ningas pang natira. Ibigay mo lahat ng buong lakas sa ating Panginoon. Pag ginawa mo yan, nasunod, wala nang ibang masigit pa na utos maliban dito. Ito lang, the first and the second commandments. Lahat magawa mo na. With no doubts and question. Magbigay ka at magbigay ng taas ano mo at mga pledges. Dahil bakit? Minahal mo ang Diyos. Amen? Minahal mo yung kapitbahay mo. Yung mga manggagawa, kapitbahay nyo kami. We are all neighbors. We are all brothers and sisters in Christ. Mahalin yung iglesia. Kaya pag mahal mo yung kapwa, mahal mo ang iglesia, mahal mong Panginoon una, walang question sa isipan mo. Open heart ka, open mind ka, open soul ka, lahat gawin mo para ikabuti. Kaya gusto mo lamang mapalungguran ang Panginoon. Kaya sa una at pangalawang commandments niya, nasunod mo na. Yan lang dalawa. Nakumplito mo na ang lahat na buong commandments. Palakpakan natin ang Diyos. Gitawag na the whole-hearted worship. Whole-hearted worship. Buong pusong pagsamba. Amen ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind.
This is the first and greatest commandment. Purihin ka, mahal na Panginoon. Kahit mga Israel, inutusan ng Diyos na, and now Israel, what does the Lord your God require of you? Diba? But to fear the Lord your God and to walk all His ways and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Utos ng Diyos, hindi lamang sa atin na Kristiyano, kundi pati sa mga Israelita sa unang panahon. Deuteronomy chapter 10 verse 12, kahit pag-ibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Deuteronomeo, Kabanata 10, ang talata ay 12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Palampakan natin, Diyos. Tingnan mo yung utos ng Panginoon. And now, Israel, what does the Lord thy God requires of thee? Ano bang hinihingi ng Diyos sa inyo? So may nire-require palang Panginoon sa atin. What that the Lord thy God require of thee? But to fear the Lord thy God. Una, minahal mo na siya, buong puso isipan. Sunod, matakot ka sa Panginoon. Sunod, to walk in all His ways. Sa lahat niyang daanan, lumakad ka sa lahat niyang daan.